pananampalataya, may malalim sa masagana at makabuluhang buhay. LEC Mission. Ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maganda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Makaupo na po ang kapulungan. Kapag hinanap natin ang liwanag ni Kristo para lamang sa kaaliwan at hindi para sa pagbabago, kapag mas gusto nating hangaan ang kanyang kaluwalhatian kaysa sundin ang kanyang daan sa krus, napapalayo tayo sa kanya. Ang Jesus na ang kaluwalhatian ay nagliwanag sa bundok. Ngayon ay sumisinag sa atin sa awa at biyaya. Lumapit tayo sa kanya na may pusong nagsisisi upang ganap na makita sa atin ang kanyang liwanag. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa pag naalaala ko ito. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos, ni Yahweh, at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Tunay na napakabuti po ng ating Diyos at siya'y tunay na matapat sa bawat isa sa atin. Hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig at ang maganda dyan, dahil sa pag-ibig na ito, tayong lahat ay kanyang pinatawad. Kaya sabihin natin sa ating Diyos, sabihin natin sa ating kapwa, mahal ka ng Diyos at pinatawad ka niya sa iyong mga kasalanan. Magandang araw po sa ating lahat. Yan, welcome po sa bawat isa, lalo tigit sa ating mga panauhin na nagmula pa po sa malalayong lugar. Nais din po nating ipahatid ang ating pangangamusta sa ating pong mga kapatid na nasa ibang bansa. Na kahit po na hindi natin sila kasama ngayon ay napapanood naman po nila tayo sa ating Facebook Live. Ang ating account po na Facebook Live ay UCCP Lipa. Para po sa ating weekly activities, every Sunday po, Sunday school natin ay 8 a.m., worship service natin ay 9:15 a.m., vesper service po mamaya, 5:30 p.m., at ang prayer time of CROs, inaanyayahan po ang bawat isa na mag-stay after ng ating worship service para po sa panalanginan. At every Wednesday po, meron tayong midweek service kung nais nyo po na
Panalingin yun din po natin ang ating kapwa, ang ating simbahan. Inainyayahan po namin kayo na dumalaw sa ating midweek service ng 6 p.m. Every Wednesday po yun. At every Saturday naman po, online Dawnwatch Prayer. 5:30 a.m. at ang account po ay Dawnwatch Intercessor. Ayan, 10 piso para sa ating mga manggagawa. Meron pong box sa unahan. Tuwing end of the month ay binubuksan po ang box na ito ng 10 piso para sa manggagawa, kung saan ito ay malaking tulong para po sa ating mga retiradong mga manggagawa at maging sa mga manggagawa ng SLJ na hindi po sapat ang tinatanggap na honorarium sa iglesia lokal kung saan sila naglilingkod. So, pwede po tayong maglagay ng higit pa sa 10 piso para po makatulong din sa kanila. At summer activities po, meron po tayong sa summer na Holy Week, communicant class ng ating adults at children. Pag po, di pa po kayo nakakapag-communicant class at nais nyo maging miyembro ng simbahan, mangyari lamang po na ipalista ang inyong pangalan sa dakong hulihan. At meron po tayong medical mission, summer camp at VCS training at VCS. CYF Regenerate every 4th Saturday of the month, 2:45 p.m. po dito sa ating LEC. Inaanyayahan po natin ang lahat ng mga CYF na dumalaw sa ating fellowship. At putuloy pong ipinag-aanyaya every 2nd Saturday naman po ng buwan, 5:30 p.m. Inaanyayahan po ang CWA at ang mga UCM para po sa kanilang UCM and CWA lamp and pause. Para po sa Impok Saya, nais mo bang makapag-impok at makapaghandog para po sa ating Panginoon? Ito po ang layunin ng Impok Saya. Makapag-ipon ka na, may dagdag ka pang offering para sa gawain ng ating Panginoon. At paalala po sa mga kasali na hindi pa nakuha ang kanilang Impok Saya, punta lamang po kayo sa 3rd floor sa office ni Ate Telma. Sa mga bagong sasali naman po, gumamit naman po muna kayo ng brown envelope. Lagyan po ng inyong pangalan, ng inyong sobre at additional na 20 pesos na registration fee. Para po sa Batangas Conference activities, tunghayan po natin ang ating HPM trumpet sa mga activities na ito. At sa atin pong church activities, ngayon pong araw, kahapon po pala, kagabi, love celebration po noon, nagkaroon po ng fellowship ang ating mga CWA at UCM. At February 15, ngayong araw po, presentation of nominees. At ngayong araw din po ay Love Sunday or Transfiguration Sunday. February 22, election of council officers and boards. At February 22 din po, CYF Exchange Preaching, first Sunday in the Lent. At sa CF po, sa exchange preaching nila, mapupunta po sa UCCP Quezon si Ate Jenny Carbarotilla. Nakasign din naman po sa UCCP Makalamkam si Ate Aldrea Sarmiento. UCCP Taysan naman po si Feji Kim Kalawod. At UCCP Ibaan naman po sa Ate Fe Egar. At March 1, Communion Sunday. March 8 naman po ay 3rd Sunday in Lent. At March 8 din po ay ang regular council meeting ng 1 p.m. Para po sa ibang pagbabalita, tunghayan po natin ang ating HPM Trumpet 19. Magandang umaga po sa ating lahat. Gaya nga po ng nakasaad sa ating balita, ngayon po ang Feb 15, ang presentation po ng mga nominees para po sa ating gaganaping election sa sa susunod na linggo. Okay, para po sa ating chairman, narito po ang mga nominado, ang kapatid Lisa Moises at ang kapatid Ellie Lagumbay. Para naman po sa vice chairman, ang atin pong kapatid na Romy Alduesa. Para po sa secretary, ang kapatid na Nasrin Linaw, ang ating pong FinSec, Wilma De Castro, ang ating pong treasurer, Kimberly Burak, at ang ating auditor, Edwin Ballesteros. Para naman po sa mga Board of Elders, mananatili po ang kapatid na Presi Mercado, Lily Padura at Alex Deniola. At ang mga nominado po ay ang mga kapatid na Fe Egar, Rowena Hernandez, Des Baroja, Virgin Nieva, at ang kapatid Bernard Tarok.
Para naman po sa Board of Christian Educators, mananatili po ang mga kapatid Mabel Rojas, Hyacinth Maranyo, at ang kapatid June Maranyo. At ang mga nominado po ay ang mga kapatid na Enrica Baroja, Doreen Baroja, Giselle Baroja, Aida Indino, at ang kapatid Hilda Calawod. Sa Board of Deacons naman po, mananatili ang mga kapatid na Ryan Baroja, Noel Malbas, Jennifer Barotilla, J. Ansen Abrugar, at ang mga nominado po ay ang mga kapatid na Olive Malbas, Jennifer Benamer, Grace Tanduyan, Nenet Arias, Mitch Reyes, at ang kapatid Debbie Pelias. Ayan. So, amin na pong pinakita sa inyo ang mga nominado at ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa ating eleksyon sa darating na linggo. Marami pong salamat. Mga kapatid, parati pong nababanggit ang 10 piso para sa mga manggagawa dahil ito po ay malaking tulong para sa ating manggagawa. Pero yun yung mas malaking parang bahay, ayun po yung tinatawag nating kamalig ni Yahweh. Baka ho nakakalimutan natin, ang kamalig ni Yahweh po ay ating ginagawa at ating pong, doon po natin inilalagay ang ating offering para ho makatulong tayo sa ating mga kapatid na may karamdaman. Kaya po, wag din po natin kalimutan ay pag-pray at hulugan ng offering ang ating kamalig ni Yahweh upang lalong-lalo na po ngayon na marami po ang ating mga kapatid na nagkakasakit at na-ospital. Kaya po, ito naman po ay binubuksan, binibilang kapag po every quarter. So, ipanalangin po natin ang ating mga kapatid na lalong-lalo na yung may karamdaman at gayon din naman po ating pong hulugan o mag-offering po tayo para sa kamalig ni Yahweh. Samahan niyo po ako sa panalangin. O Diyos na aming Ama na sa langit, salamat o Diyos sa unang biyaya na ginising mo kami ngayon umaga, na punong-puno o Diyos ng mga biyaya na aming natatanggap, Panginoon. Ama, salamat sa mga pag-aawitan namin at naunawaan namin ang aming inaawit, na kahit kami ay lugmok na sa mga suliranin, nariyang ka pa rin o Diyos sa amin, upang kami ay ipadama mo sa amin ang iyong pag-ibig. Salamat o Diyos sa mga ganitong paraan, na sa aming pag-aawitan, sa aming pagtaas ng aming mga kamay, ay aming pinadama sa iyo na kayo laang ang aming tanging Diyos na sasambahin, pupurihan at pasasalamat. Ama, sa oras na ito, kami ng buong kongregasyon ay lumalapit sa iyo na may pagpakumbaba. Nagsusuamo sa iyo, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran sa amin mga kasalanan. Minsan, O Diyos, ay kami ay nakakalimot na sa pagpapasalamat sa iyo. Minsan ay inuuna namin ang amin mga kagustuhan, ang amin mga nais. Ngunit sa pangalan, O Diyos, ng mga anak mo kami, bilang mga Kristiyano, Panginoon, madali kami manumbalik at lumalapit sa iyo at humihingi kami ng kapatawaran. Salamat din, O Diyos, sa mga gawain namin last night, sa amin love fellowship, na aming pinadama sa bawat isa namin
ang aming pag-ibig. Napakaganda, Panginoon, ang aming narinig na mensahe na tunay nga, O Diyos, ang pag-ibig ay kailanman ay lagi namin ipadama sa bawat isa. Sa amin Sunday School, Panginoon, naunawaan namin ang holistic, Panginoon. Ang buong katauhan namin, O Diyos, ay amin ipadama sa aming kapwang kapatiran. Ay naroon, O Diyos, kung paano kami tutulungan namin ang amin mga kapatid na nangangailangan. Sapagkat, O Diyos, ayon sa iyong salita, kung salita lamang ang aming ginagawa na walang gawa, ay ito'y ay patay. Salamat, O Diyos, sa mga paalaala nito. At ngayon din, O Diyos, amin nilalapit ang amin mga kapatid na may mga karamdaman. Mayroon kami mga kapatid, O Diyos, na nawalan ngayon ng mahal nila sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang mag-aliw sa kanilang kalungkutan. Ikaw, O Diyos, ang humipo sa mga kapatid namin na may mga karamdaman. Hindi, Panginoon, maiksi ang iyong kamay upang hindi ninyo sila maabot. Upang maibsan nila ang kanilang nararamdaman sa kanilang katawan. Ang mga doctors, Panginoon, ang mga nurses, tulungan mo, O Diyos, sila, bigyan mo, O Diyos, sila ng karunungan na nagmumula sa iyo. Upang ang paggawa nila, O Diyos, ay mayroong katugunan ang kanilang pangangailangan kung paano nila gawin ang kanilang ginagawa bilang magtatanggol sa mga may sakit, Panginoon. Kaya, Ama, sa umagang ito, lubos-lubos kaming lumalapit sa iyo na may pananampalataya sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang amin Diyos na matibay, kailanman ay hindi ito matitinag. At naniniwala kami, O Diyos, sa iyong salita na kung mayroong kaming hihingin, ay mananalangin kami na may pasasalamat at ito'y iyong naririnig, Panginoon. Ama, nilalapit din namin sa inyo ang iyong iglesia. Sa susunod na linggo, Panginoon, ay magkaroon kami ng pagpipili ng mangunguna ng iyong iglesia. Naway, O Diyos, naroon ang kanilang puso upang magampanan nila ang pangangailangan ng iyong iglesia, Panginoon. Naway ang kanilang paglilingkod ayon sa iyong kalooban. Magbigay sila ng time, panahon, upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Tinadalangin ko rin, O Diyos, ang amin mga pastors. Patuloy mo nga sila, O Diyos, pagpalain. Ang amin nangunguna sa aming konsilyo, Panginoon, na sila ang bumubuo ng lahat ng mga gawain. Naway, O Diyos, naroon ang kanilang mga puso upang ang kanilang paggagawa, O Diyos, ay ayon sa iyong kalooban. Nilalapit ko rin, O Diyos, ang amin bansa. Naway, O Diyos, ang mga nangunguna dito ay magkaroon sila ng puso na nagmula sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang nagluklok sa kanila. Kaya, Ama, ay nagtiwala kami na ang kanilang pamumuno, O Diyos, magiging makatao, makamasa, Panginoon. Tunay, O Diyos, ang buhay namin, O Diyos, ay nakalaan lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming kailangan. Ang kailangan namin, O Diyos, ay ang katarungan na magkaroon ng tugon ang lahat na nangyayari sa Senado, Panginoon. 10 ang kasama ng aming presidente sa Senado, Panginoon. Tulungan mo sila. Naway, O Diyos, ang kanilang mga naiisip ay magkaroon pa, O Diyos, ng panahon upang sila'y magbago.
Naniniwala kami, Ama, nang dahil sa panalangin, Ama, may magagawa ang lahat. Kaya, Ama, kami ay nagmamakaawa at sumaamos sa iyo na magkaroon ng katarungan at katahimikan, kapayapaan ang aming bansa. Pati na, O Diyos, ang buong bansa, ang ibang bansa, hindi lamang ang bansang Pilipinas. Dahil may mga kapatid, O Diyos, kami sa ibang bansa, na naway makatagpo sila ng mga employer na may pagkatao. Naway, O Diyos, samahan mo sila at lukuban mo sila ng banal na espiritu upang ang kanilang paghahanap buhay, Panginoon, ay magkaroon ng katugunan dahil sa kanilang mga pamilya na nangangailangan. At higit sa lahat, O Diyos, akin nilalapit sa iyo. Gamitin mo sila na magpapahayag ng iyong mga salita. At akin din nilalapit, O Diyos, sa iyo. Ilayo mo sila, O Diyos, ng kapahamakan, mga tukso, Panginoon. Naway ay kayo'y makapasok sa kanilang mga puso upang ang kanilang ginagawa araw-araw sa bawat galaw ng kanilang buhay, Panginoon, kayo ang kanilang maalaala. Ganon din, O Diyos, ang buong kongregasyon na akin nilalapit sa iyo. Patnubayan at ingatan mo sila, Panginoon. Ang lahat ng ito, O Diyos, akin ipinagkatiwala sa iyo na may pananampalataya at pagtitiwala. In Jesus' name, Amen. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa Aklat ng Mateo, Kabanata 17, mga talatang 1 hanggang 8. Nagbagong anyo si Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang ang marinig nila sa tinig. At sila'y nagpasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sinabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumindig sila ay wala sila nakita kundi si Jesus. Ay kalawang pagbasa po ay matatagpuan sa unang Korinto, Kabanata 13, mga talatang 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas.
Maraming salamat po sa inyo, o aming Diyos, sa palaala mo sa amin sa pamamagitan ng awit, na kami ay inyong, you are compelling us, Lord, to do what you would give. At kaming lahat ay inyong inaasahan na ituro namin ang mga itinuro mo sa amin. At salamat doon, O Panginoon namin Diyos, sapagkat naroon ang iyong pangako na you will be with us hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Salamat po sa mensaheng ito ng awit at salamat po sa inyong mga anak na inyong patuloy na biniyayaan ng talento sa pag-awit at kanilang nagagamit ito sa paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po sa nakalagay sa ating balita ngayon sa Summary of Church Activities, February 22 po ay CYAF Exchange Preaching. Actually po sa ating konferensya, sa Batangas Associate Conference, ay nangyayari na po ito. Kaya po ang ating ilang mga kabataan, ang ilan sa ating mga CYAF, ay naroon po sa ibang mga churches. At sila po ang nagbibigay ng mensahe, nagpapahayag mensahe. May 4 po tayong mga CYAF na naatasan upang magbigay ng mensahe sa ibang mga churches. At tayo po, kaya naman po nakalagay dito ay sa susunod pang linggo ang CYAF Exchange Preaching. So sa isang linggo po ay meron po tayong panauhin o tagapagsalita na isang CYAF. Ngayon po kasi ay hiniling po namin sa BAC na wag po munang magsalita ang CYAF dito sapagkat tayo po kasi ay mayroong mga gawain. Kagaya po kagabi, ang ating gawain ay yung couples fellowship na kung saan ay ang mga mag-asawa, kahit lahat po inimbita, ay inalala ang araw ng mga puso. At sila po ay nagkameroon ng couples fellowship doon po sa high school. At ngayon naman po ay dahil sa Love Sunday ay parati pong meron tayong activity na ginaganap, special activity para po sa mga mag-asawa na nagkakameron po ng tinatawag nating renewal of vows. Kaya po hiniling ng ating iglesia na wag munang magpadala dito ng tagapagsalitang CYAF dahil nga po ng ating mga special na Sunday. At ngayon nga po ay talagang espesyal dahil po ng Love Sunday na ay Transfiguration Sunday pa. Sabi ko, ito na naman. Dalawa na naman ang bibigyan ng emphasis. Paano pagsasamahin sa isang sermon ang Love at Transfiguration Sunday. Tayo po muna manalangin. O Diyos, o aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong biyaya at pagpapala dahil napakabuti niyo po sa amin. At kayo ay patuloy na sumasama sa bawat isa sa amin. Kaya naman po ang aming panalangin ay samahan po kami ng inyong banal na Espiritu upang mabuksan ang aming puso at isipan sa inyong mensahe sa amin
ngayong araw na ito, ngayong umagang ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayaw ko na po sanang magsalita ng tungkol sa love dahil kagabi po ay nagkameron na nga po ng celebration ng love dahil ho ng Couples Fellowship. Narinig natin ang panalangin ni Mother Lily na talagang maganda ang mensahe. Kaya lang ho, hindi naman lahat ay nakapunta kahapon, kagabi, sa high school. Kaya dapat mag-touch din ako sa topic na love upang sa ganoon, kahit papyaw, ay makarinig tayo ng tungkol sa topic ng love na ibinahagi kagabi. Pero bago po yun, noon tinitingnan ko, sabi ko, bakit Transfiguration Sunday? Ano ba ang kahalagahan nito? Dahil nang sabi ko, parati ng taon-taon ho ay inaalaala natin ito. Kagaya ng pag-alaala natin sa Pasko, pag-alaala natin sa Biyernes Santo o Holy Week, ay ito pong Transfiguration ay napakahalaga sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan dahil nang ito ho ay nangyari 6 na araw pagkaraan po ng pagpapahayag ni Jesus sa kanyang kamatayan at pagpapahayag ni Pedro na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Makikita po yun sa Matthew 16:16. At ano ba talaga itong Transfiguration? Bakit kinakailangang mangyari ito at bakit kinakailangan nating pag-aralan? Alam naman po natin na sa Transfiguration ay umakyat si Jesucristo kasama ang 3 alagad, si Juan, si Pedro at si Santiago sa isang bundok, at pagdating nila doon, nagkameroon ng pagbabago. Nagningning ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman sinabi ni Pedro, ay, Panginoon, di mo ito na tayo. At magagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Elias, at isa kay Moises. Pero habang nagsasalita pa ho siya, lumilim ang cloud. Kaya naman sila yung takot at nagpatira pa, yun nung 3. At sinabi ng Diyos, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Meron hong ilang mga magandang tingnan natin kung bakit nagkaganoon ang ating Panginoong Jesucristo, kung bakit nagkameron ng kaningningan ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang ipinakikita nito sa atin? Alam niyo po, noon muna hong binyagan o bautismuhan ni Juan Bautista ang ating Panginoong Jesucristo, pagka bautismo po sa kanya, bumaba ang form ng kalapati, tapos nagsalita ang ating Diyos Ama. Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. So sabi ko, parang na-repeat ang pangyayari. Nung bautismuhan, marami hong tao doon. Pero nito, ay 3 lang ang nakakakita. Si Pedro, si Juan at si Santiago. Anong ibig sabihin noon? At bakit siya ay nagningning?
pinakikita po sa atin, mga kapatid, na si Jesus ay Diyos. At makikita natin doon sa kanyang kaningningan na kahit siya ay tao, yung pagka-Diyos ay nakita sa kanya dahil sa kanyang kaningningan. Meron hong isa pang pangyayari sa lumang tipan, noon hong si Moises ay nakipag-usap sa Diyos. Paglabas niya, abay nagniningning din si Moises dahil sa kabanalan ng Diyos. Dito po, nagniningning din si Jesus dahil din sa kabanalan. Ngunit ang pagkakaiba po noon, si Moises po nireflect ang Diyos para hubang salamin na nung tumama ang liwanag ay na-reflect. Ang pagkakaiba po niyan, dito ho si Jesus hindi nag-reflect. Siya mismo ang nagliwanag. Sabihin niyo ho sa katabi ninyo, si Jesus mismo ang nagliwanag. Dahil kaya ho nagkaganoon ay upang ipakita ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Hindi ho lang siya guro o nagturo. Hindi lang siya miracle worker sa dami ng kanyang ginawang himala. Kundi siya ho ay tunay na anak ng Diyos eternally. Kaya makikita natin, dapat makita natin kagaya nung nangyari doon nung bautismuhan si Jesus, siya ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Na ang ibig sabihin, siya ay Diyos. Ang isa po pong makikita nating lesson from Transfiguration, ito ho ay nagpakita ng lakas para sa mga alagad. Dahil bago ho sila umakyat sa bundok, ay ipinahayag na ho ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad at sa lahat ng mga tao na siya ho ay maghihirap, siya ay papatayin. Ngunit, siya ay babangong muli sa mga patay. At dito ipinakita ni Jesucristo ang kanyang kalwalhatian sa mga alagad niyang iyon, sa inner circle niya. Na ito ho ay nagpapalakas sa kanila upang tandaan nila na si Jesus ay Diyos, na even death cannot prevail sa Kanya. Kaya dapat lumakas ang ating loob. Dapat tumapang tayo at dapat lumakas tayo. Dahil ang ating pinaniniwala ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Kaya itong Transfiguration dapat nagpalakas sa ating mga alagad at dapat magpalakas din sa atin kahit mangyari pa na tayo'y mahirapan. Ang isa pa pong binabanggit sa atin at pinakikita sa atin kung bakit nagkameroon ng transfiguration o pagbabagong anyo. Ito ho kasi ang katuparan ng batas, law, and the prophet. Doon po nung binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo kung alin ang pinakamahalagang utos, ang sabi niya,
Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At ang pangalawa, ibigin mo ang tao, ang iyong kapwa, na gaya ng iyong sarili. Ito ang bumubuo ng batas at ng propeta. At makikita po natin doon sa Transfiguration na yon ang pangyayari na ang magkasama po, nakasama ng ating Panginoong Jesucristo ay si Moises at si Elias. Si Moises po ay nagre-represent ng batas o kautusan. At si Elias naman po ang nagre-represent ng propeta. Kaya po, ang dalawang ito ang nagre-represent ng Old Testament. At pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, dun ho, nagkameroon ng katuparan ang hula. At kaya naman po ang nangyari, nun hong nalukuban sila ng clouds, at nung nawala yon, sinong natira? Si Jesus lang. Na ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, si Jesus ay mas mataas, mas malaking agwat niya at angat niya sa propeta at sa kautusan. Kaya nga tayo, mga kapatid, we are not living under the law, but we are living under ano po? Grace, sa biyaya. Hindi na tayo yung sakop ng kautusan at ng propeta, kundi ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos. Alam naman po natin na walang nakakasunod 100% sa kautusan. Alam po natin yan, na kung tayo magkasala ng isa, nagkasala na tayo sa lahat ng utos. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil sa Kanyang pananampalatayang ibinigay sa atin, dahil sa biyaya niyang binigay sa atin, tayo'y nangaligtas. Ang isa pa pong itinuturo sa atin ay ipinapakita sa atin ang hinaharap natin. Our future. Kasi po, ipinakita doon ang shining Christ, na ipinakita doon ang kanyang glory, that Jesus Christ will eventually return at gagawin tayo, bibigyan tayo ng tinatawag nating glorified body. Na kapag tayo ho ay na tayong mga sumampalataya sa ating Panginoon at kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kapag po siya ay bumalik, i-judge tayo. At tayong sumampalataya sa Kanya, kasama niya, that we will have glorified body. Na tayo rin ay magniningning pagdating ng Kanyang pagbabalik. The suffering Christ, the suffering Messiah, hindi siya babalik na tayo'y ililigtas, kundi He will be a judge upang tayo ay i-judge. Ano ang Tagalog sa i-judge? Hatulan kung tayo'y nanampalataya
sa Kanya. Sabi ko ho sa inyo, ang hirap hong pagsamahin ng love at Transfiguration Sunday. Pero dahil ito ay tungkol pa rin sa ating Panginoong Jesucristo at tungkol pa rin sa ating Diyos, maitutugma pa rin natin ito sa pag-ibig. Ang binanggit po sa atin at binasa sa atin doon po sa Corinthians 13 na tinatawag nating love chapter. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at pagtitiyaga hanggang wakas. Ano ho ang inyong mapapansin dito sa sinabi tungkol sa pag-ibig? Ang pag-ibig, it is action. Hindi ho ito basta wala lang, pag-ibig lang, kundi ang pag-ibig gumagawa. Hindi ho emosyon. Ang pag-ibig ay gumagawa. At makikita po natin dito ang perfect love. At sino ho ang nagpatunay na mayroong perfect love? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig niya, hindi madaling sumuko. Hindi madaling magalit. At ang sabi pa nga po sa banal na kasulatan, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, kung gaano kataas ang langit sa lupa, hindi pa rin natin masusukat ang kanyang pag-ibig at pagpapatawad sa bawat isa sa atin. Ito ho ay napakabuting kinakailangang malaman. Excuse me po. Sapagkat ito ay ang ganitong pag-ibig ang kinakailangan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ng mag-asawa. Kinakailangan din ang pag-ibig na ito ay taglayin ng mga lingkod ng Diyos at mga alagad. Tayong lahat, alagad ng ating Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay mabait. Hindi lang matyaga. Aktibong gumagawa ng mabuti. Tayong mga tao minsan nagtitiis. Kapag tayo ay sumamaan loob, nagtitiis tayo, aba, ay magandang pag-ibig yan. Kaya lamang po, kahit tayo'y nagtitiis na, tayo'y nagsusungit. Ang ating Diyos, hindi ganun. Ang ating Diyos, kapag nagpatawad, patuloy pa rin ang kanyang pagmamahal. Ang pag-ibig, love is kind. Mabuting kumilos. Mabuting magsalita. Mabuti ang puso. Love is humble and selfless. Mapagpakumbaba.
Hindi nagsasabing, mas magaling ako kaysa sa iyo. O kaya, mas matagal na ako sa church na ito kaysa sa iyo. O kaya, sinasabing, mas spiritual ako kaysa sa iyo. Love, hindi ho ganoon. Kundi bagkus, ito ay nagpapakumbaba. Kung mayroong kasalanan, hindi itinataas ang pride. Kundi talagang nagpapatawad at nakikipagkasundo. Tandaan niyo ho ito mga kapatid. Kapag puno po kayo ng pride, kulang ho kayo ng pag-ibig. Kaya ho makikita natin, ang love is action. Ang love, mapagpatawad. Hindi madaling magalit. At tandaan ho ninyo ito. Ito'y narinig ko kagabi kay Pastor Mario. Hindi ho nagtatago ng listahan ng kasalanan. Ang sabi ni Pastor Mario, kuminsan daw, ang ating pag-ibig ay hysterical and historical. Na kapag may kasalanang ginawa sa atin, tayo galit na galit. At hindi lamang yun, matapos nating mabanggit na tayo galit na galit, binabaybay pa natin ang mga naging kasalanan sa atin. Halimbawa, noong 2022, ganitong ginawa mo sa akin, pinahiya mo ako. Kaya galit na galit. 2022 pa yun. 2026 na ho ngayon. Dapat nakakalimutan na kung ating pinatawad at iniibig ang ating kapwa. Ano ba yung pag-ibig na iyan, ang perfect love na yan, ang nagtataglay lamang niyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakapalad natin mga kapatid. Yung nagningning na Diyos, yung nagningning dahil sa kanyang kalwalhatian. Yun ang ating Diyos na may pag-ibig na hindi sumusuko. May pag-ibig na napakabuti. May pag-ibig na marunong magtiis. Marunong magpakumbaba at hindi mapagsarili. Napakapalad natin na ang ating Diyos, si Hesukristo, transfigured, nagningning, siya ang iyong Diyos. Diyos na punong-puno ng perfect love. Jesucristo, nagningning sa kalwalhatian. Magningning din tayo. Si Jesucristo, puno ng pag-ibig. Umibig tayo. Si Jesucristo, nabuhay ng napakabuti. Maging mabuti din tayo. Ang pagpapala po ng Diyos ang siyang sumaatin ngayong umagang ito. Amen.
Magandang umaga po. Mangyari pong pumila sa likodan ng mga mag-asawa upang maglakad po dito patungong unahan na naka-holding hands. Inaanyayahan po ang lahat po ng mag-asawa na dumako po sa likuran. Nakita sa atas sa baba ng mga couples. Palalakarin mo sila. Bilang pagpapahalaga sa araw na ito, nais nating bigyang pansin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang mag-asawa. Ito po ang makapagpapatatag sa ating pamilya kung ito ay ating isa sa buhay. Sa pangunguna ng mga kalalakihang asawa, kayo po ang silbing muog
na nangunguna sa inyong tahanan na lumakas ang pagtitiwala sa ating Diyos at pagsuporta ng asawang babae. Kayo po ang silbing ilaw ng buong tahanan. Magkasama, pangunahan po natin ang ating mga anak tungo sa pagkilala at pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at pagbubuklod at na pagmamahalan sa isa't isa. Ang munting alaala natin sa araw na ito ay sadyang mga piniling salita ng Diyos na garantisadong mabisa at makapangyarihan na makapagbabago at sa ating pamilya. Hayaan po nating maranasan ng ating mahal sa buhay ang masaganang pagpapala at pagkalinga ng Diyos sa biyaya ni Jesus at gabay ng Espiritu Santo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14, verse 6. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. 1 Chronicles 18:34. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Proverbs 16, verse 3. When the time is right, the Lord, will make it happen. Isaiah 60, verse 22. Whatever you do, do it all for the glory of God. 1 Corinthians 10:13. Tayo po ay papangunahan ni Pastor sa renewal of vows at sa panalangin po. Tayo po ay sabay-sabay na manunumpa muli sa kasama ng ating mga asawa. Sa araw na ito, ay muli naming pinagtitibay ang aming walang maliw na pagmamahalan bilang mag-asawa. Aming patuloy na ibibigay ang aming mga sarili at ang aming pag-ibig sa isa't isa bilang pagtatalaga habang kami ay nabubuhay. Aming ipinapangako na patuloy naming patatatagin at magiging kasiyahan ang isa't isa kung kami man ay dumaranas ng hirap at kalumbayan. Pipiliing magkaunawaan sa panahong mayroong pagkukulang ang isa't isa at magtutulungan para maabot ang aming mga layunin sa buhay ng magkasama. Aming patuloy na itatatag ang pag-ibig ng Diyos at nang ito ay mahayag sa pamamagitan namin. Patuloy naming hihilingin sa Diyos na pagkalooban kami ng pangunawa, ng pagtsatsaga, ng pag-asa, kalayaan at determinasyon na ipagpatuloy ang aming mga pangitain. Saksi namin ang kapulungang ito sa aming banal na pangako sa harap ng dambana ng Panginoon. Doon ho sa mga hindi pa nakakapirma, pirmahan nyo na ho. Ito ay parang muling pagpapatibay ng ating pagiging mag-asawa. Tayo po ay manalangin. O Diyos, o aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig. Kayo ay Diyos. You are love. Salamat po, O Panginoon naming Diyos, sapagkat kayo ang siyang unang umibig sa amin. At dahil sa kami ay umiibig sa inyo, nagagawa naming umibig kami sa aming kapwa, lalong-lalo na sa aming kabiyak. O Diyos, o aming Ama, basbasan mo po ang aming pagsasama, ang aming pagiging mag-asawa. Basbasan mo po, O Panginoon naming Diyos,
ang aming pag-iibigan na ito ay hindi magsasawa, na kagaya ng iyong pag-ibig na matyaga, mapagpakumbaba, sacrificial, and unconditional. Ito ay magawa din namin sa aming mga kapartner, sa aming kabiyak. O Diyos, o aming Ama, tulungan mo po kaming maging kagaya mo, na ikaw ay tunay na nagbigay ng iyong buhay para sa iyong mga anak, para sa mga tao. Nakagaya naman ng iyong pag-ibig sa iglesia na iyong binigay ang iyong buhay, kaming mga lalaking asawa. Ganon din ang aming maging pag-ibig sa aming asawa, na kaya naming ibigay ang aming buhay para sa kanila. At dalangin ko rin naman po, Panginoon naming Diyos, na ang aming mga kapartner, ang mga babae, asawang babae, magpasakop sa kanyang asawa. Hindi po upang ito ay alilain ang lalaki, kundi bagkus bilang mag-asawa ay naroroon ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Naroroon ang pagsusunuran. Naroon ang pagkakasundo, pagpapakumbaba. Gawin mo po kaming mapagpatawad din kagaya mo. Mapagpatawad kami sa bawat isa. Mahirap, ngunit alam naming kakayanin namin ito dahil ikaw ang sumasa amin. Ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, ang siyang magningning sa aming mga buhay. At kami maging huwaran sa pagiging mag-asawa. At gayon din naman, maging mabuting halimbawa kami sa aming mga anak. At kung sila'y dumating din sa pagkakataong sila'y magkakaasawa, ay ang pag-ibig na yan, ang pag-ibig mo na ibinigay na halimbawa sa amin, ay gawin din naman nila. Pagpalain mo po, O Panginoon naming Diyos, ang iyong mga anak na narito sa unahan, ang mga mag-aasawa, na itulot mo na bawat isa sa amin ay makapaglingkod sa iyo at maging mabuting halimbawa sa aming mga anak, na kami maging masipag sa paglilingkod sa iyo, pagiging alagad mo. Salamat po, O Panginoon naming Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magharap po kayo sa bawat isa, kagaya ho ng ginagawa pag ikinakasal o pag ikinasal. You may kiss the bride. Hindi. Wala ho ba naglitrato? Hindi nakuha? Ulitin ho natin.
inaanyayahan po na tayo po ay humarap at tayo ho magpapalitrato din. Yan, dito po, yan. Para ho hindi lahat ay kita, pwede ho natin gamitin ang hagdanan. Yan. Kaya dapat namang sa Panginoon Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Dapat ding dumulog na dala ang handog ng pasasalamat. Lahat ng ginawa niya ay ibalita, umawit sa galak. Love explains what logic cannot know. Love's the answer to the mystery. Love goes God to Son, His Son to man, to die and set the helpless sinner free. The love of God gives man eternity's sweet song. The love of God, no force has been as strong. The love of God.
Aming dakilang Diyos, taos puso po kami nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin dahil ikaw ay ikaw. Panginoon, narito po ang aming mga handog na nanggaling sa iyo. Salamat po na pinagkatiwalaan mo kami at tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na gamitin ang mga handog na ito para sa ikalulugod mo. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming iglesia na gamitin ito para sa pagpapalawak ng iyong misyon at ganoon din po ay ikaw po ang manguna sa paggamit nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. of the cross, with saints redeeming glory, let us our voices raise, till heaven and earth echoed with our Redeemer's praise. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Tunay na ang iyong pag-ibig ay lalong nagiging matamis habang tumatagal ang panahon. Nagiging mas mayaman ito, mas puno ito, mas malalim ito, at mas matamis ito. Salamat po, Panginoon naming Diyos, sapagkat kayo ay punong-puno ng pag-ibig.
Salamat po, Panginoon naming Diyos, na kahit na kami makasalanan, inibig mo pa rin kami. Kahit na kami puno ng pagkakasala, marami kaming ginagawang palpak, still, inibig mo pa rin kami. Patawarin mo nga po kami sa aming pag-aalinlangan. Patawarin mo po kami sa aming pananampalataya na hindi namin mapalalim. Patawarin mo po kami, O Panginoon naming Diyos, na nagkukulang ang aming pagtitiwala sa kabila ng patuloy mong pagpapaalaala sa amin na kami ay iyong iniibig at ang iyong pag-ibig ay walang kondisyon. Hindi kinakailangan kami maging mabait. Hindi kinakailangan kami ay hindi masungit. Kundi you loved us as we are. At ang gusto mo, kami ay magkameroon ng pagbabago sa ikabubuti ng aming mga buhay. At sa ikaluluwalhati mo. Tulungan mo po kami, O Panginoon naming Diyos, na magaya ka namin. Lalong-lalo na sa pag-ibig. Kami ay iyong tulungan na parati naming isipin na ikaw ay Diyos na walang kondisyon ng pagmamahal. Tulungan mo nga po kami na ibigin ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At maipakita din naman namin ang pag-ibig na ito sa aming kapwa. Ibigin namin sila na kaya ng aming sarili. Tulungan mo po kami, O Panginoon naming Diyos, na sa aming pagtanda, as the years go by, just like Jesus loved, our love will be sweeter sa iyo, sa aming kapwa, sa aming kapartner, sa aming mga anak. Tulungan mo nga po kami, O Panginoon naming Diyos. At aming Ama, tulungan mo po kami na lalo pang lumalim ang aming pananampalataya sa iyo at ang aming pagtitiwala sa iyo. Lord, ipinadalangin ko po sa inyo ang aming mga kapatid na narito sa unahan. Naroon ang kanilang pagtitiwala sa inyo, ang pagsusuko ng kanilang sarili. Ang iba naman sa kanila patuloy na nagpapasalamat dahil nakaranas sila ng iyong kabutihan at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan at pananalangin. Patuloy ko pa rin pong idinadalangin sa inyo kasi nakikita mo sila. Alam mo ang kanilang sitwasyon, alam mo ang kanilang kalagayan. Kaya
Patuloy ko pong ipinapanalangin sila sa inyo, Panginoon naming Diyos. Natugunin mo po ang kanilang mga pangangailangan at kanilang panalangin. Na kung sila'y may karamdaman, aming Diyos, inyo pong hipuin ang kanilang buhay, ang kanilang katawan, at tanggalin mo po ang mga karamdamang ito. At kung sila man po ay nakakaranas ng kapighatian, ng kabigatan sa buhay, salamat po at naririto sila at lumalapit sa inyo. Dahil alam namin na sila ay inyong tutugunin at papalitan ninyo ng kagaanan ng kanilang kabigatan. At magpapalit kayo ng sitwasyon na inyong mabigat ang amin magaan. O Diyos, o aming Ama, salamat po dahil kayo ang aming Diyos. Patuloy naming masasandigan. Patuloy naming maaasahan. Dahil kayo ang aming Diyos na nagniningning, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng katapatan. At alam namin, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat po sa inyo, o aming Diyos. At patuloy po kaming umaasa sa inyong katapatan. Sasamahan niyo po kami. Bibiyayaan niyo po kami. At kami inyong babasbasan. Ang pagpapala, kapayapaan, kasaganaan, karunungan mula sa ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig, patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pakikipisan, kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang siyang sumaati nawang lahat. Ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen.